Meron po tayong bagong team po ngayon. Ang team po natin ay Great Reversal. Sabihin nga po natin, Great Reversal. Hirap tagalugin, ano? Pero parang ganito lang po yan mga kapatid. God can change our situations for good. God can change everything para po sa favor po natin. Masaya po ba kayo mga kapatid na malaman po yon na ang Panginoon kaya po niyang baliktarin lahat po ng pangyayari sa atin pong buhay para po pumabor ito sa atin. Lalo na po kung tayo po ay lumalapit po sa Panginoon sa panalangin, lalo po nating nakikita na pwede pong baguhin ng Panginoon ang mga sitwasyon sa atin pong buhay. Can we say amen to that mga kapatid? Okay? So yan po yung topic po natin ngayon na only God can turn the table. Ang Panginoon lang po ang pwedeng magpabago ng sitwasyon kahit gaano kahirap ang sitwasyon sa buhay po natin. Ano man po ang mga pinagdadaanan po natin, kaya po yung baliktarin ng Panginoon because of His power, because of His might. Yan, dakila po ang Panginoon. Kuminsan, hindi lang po yung dahil sa kapangyarihan ng Diyos Alam naman po natin, one click lang, tama po ba? One click lang, pwede talagang i-change ng Lord. Ganon po ang kapangyarihan po niya. Pero hindi lamang po dahil sa kanyang kapangyarihan. More than that, mga kapatid, dahil po sa kanyang pag-ibig, dahil po sa kanyang mercy, dahil po sa awa po niya sa atin. Amen po ba doon? Mahabagin po ang Diyos. Sabi nga po, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Dakila po siya at makapangyarihan. So, ang particular topic po natin sa first Sunday po na ito, maalala ko nga po pala, Burr month na, no? So, Merry Christmas. Batiin niyo, ikatabi niyo, Merry Christmas. Yan. Mag-prepare na po kayo ng inyo pong pang gift giving. Yan. Pag nakakarinig tayo ng Christmas, parang, alam niyo, parang pinupus kayo na mamili, no? Kahapon, inutusan po ako ni Ate Tess na magpunta ng mall. Grabe, parang kontrolado talaga ni Jose Maricha ng ang mga mall. Saka po yung kanilang mga ampli, no? Na talagang sound system. Kasi talagang puro pamasko na po ang tinutugtog. Yan. Pero alam po ninyo, mind conditioning yan no? Para mapabili talaga tayo, gumastos tayo. Yung mga pinag-ipunan po natin mula ng February. Kasi sa atin po kasi January, Pasko pa rin no? Grabe po magpasko ang mga Pinoy. Ayan. Meron pa tayong Pasko ng Pasko ng mga hari. Yan. Ang particular na topic po natin ngayon ay Your Condition is not your conclusion. Yan. Gets niyo po ba yung title natin? Your condition is not your conclusion. What you can see, hindi po tayo dyan bumabase, no? We cannot base our judgment to the things that we see. Hindi po porke nakita po natin ng isang tao ay ganito. Ito na po yung parang conclusion po niya. Halimbawa po, nakakita po tayo ng talagang naghihikaho, sobrang hirap. Naku, itong taong ito talagang tatanda na ito na mahirap. Meron ka na kaagad conclusion. Kasi nakita po natin na talagang naghihirap po sa buhay. Ayan. Tapos mahaba-haba na din po panahon na parang struggling. So iniisip mo, ito yung condition niya, present condition niya. So malamang ang conclusion po natin, iyon na rin po siya hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang siya ay mamatay. Pwede rin naman po, nakakita po tayo ng mga tao na napaka-weakling, sakitin. Ayan, talagang mamamatay na to ng maaga, parang ganyan. May conclusion po tayo kaagad no? Nakakita po tayo ng parang school bukol na hindi makakatapos to. Kuminsan, ang final conclusion po kaagad natin do sa mga parang nag-i-school bukol na mga young people, hindi makakagraduate. Alam po ninyo, nung mga kaklase ko, karamihan na school bukol, sila po yung nakagraduate Yung mga matitino, kuminsan yung pa ang hindi. So baligtad, baligstad ang nangyayari. Kaya yung condition, nakikita po natin, hindi po tayo kagad nagja-judge na yun na yung conclusion ng buhay niya. Much more in spiritual things.
May mga bagay na tayong nakikita because of the great mercy of God, because He is sovereign God. Alam po ninyo, kayang itwist ng Panginoon ang kwento ng mga buhay po natin. Ngayon po, meron po tayong pag-aaralan na isang particular na story sa Bible na makikita po natin kung paano po binaligtad ng Panginoon at binago. Kalooban pa nga po niya ito eh. Pero dahil po sa paghingi, paglapit niya sa Panginoon, binago ng Panginoon yung istorya. 2 Kings 20 verses 1 and 2. Palagay ko pag binasa po natin, alam niyo na yung istorya nito. 2 Kings 20 verses 1 and 2. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die, you will not recover." Yan. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. May mga kasunod pa pong verses yan, pero yan po yung present condition po nitong si Hezekiah. Siya po ay may sakit at yan na po ang magiging dahilan ng kanya pong kamatayan. Sabi po ni Lord, i-prepare mo na ang iyong bahay. So, pwede pong ang preparation na tinutukoy po dito, yung physical na preparation ng bahay. Kasi nga po, kung siya po ay mamamatay, yung wake, paglalamayan, possible po yung literal na preparation po yan. So, ito po ang kalagayan, present condition. So, tingnan po natin mga kapatid, ang mga nakapaloob dito po sa kwento po na to. Ang una po, the reality. Yan. Ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. In those days, ito na nga po binasa natin, verse 1, Hezekiah became ill and was at the point of death. Yung pong sakit po niya, hindi basta-basta. Grabe po, hindi naman po binanggit kung anong klaseng sakit muna. Pero sa iba pong kwento, mahuhulaan na po natin sa latter part kung ano po itong sakit po na ito. Sabi po ng iba ay cancer, pero binanggit po boils eh. Yung boils, yung mga parang bukol-bukol. Yan. Naku, grabe, takot tayo sa mga bukol-bukol eh. Pag nakakapa tayo ng bukol, parang umaandar na po kaagad ang isip natin, natatakot na po tayo, di ba? Parang gano'n, yung pala tigyawat lang naman. Pero sobrang natakot po tayo dyan sa mga bukol-bukol po na yan. Kasi nga, nauso po yung mga cancer. So, itong sakit po niya, hindi basta sakit. Kasi hahantong na sa kanyang kamatayan. At ito po ay inutusan po ng Panginoon si Prophet Isaiah. Sabihin mo kay Hezekiah, na noon po ay hari po ng Juda, na ihanda na niya ang kanyang tahanan. Dahil siya ay mamamatay na. Put your house in order because you are going to die. And grabe po, meron pong binanggit, you will not recover. Ayan, mamamatay ka na, hindi ka na makakabawi pa, hindi ka na makaka-recover pa kahit na anong gawin mo, kahit inumin mo lahat ng celery, laklakin mo lahat ng kinatas na pipino. Gabi po ngayon ng mga mga para mga nauuso talaga na dapat i-juice na magdodulot sa atin ng kagalingan. So kahit anong gawin mo, hindi ka na gagaling. So dito po mga kapatid, makikita po natin yung reality that even the righteous, mababasa po ninyo sa istorya na ito pong si Haring Hezekiah, isa po siya sa hari ng Huda na talaga pong matapat. Yan, siya po ay naging committed po sa Lord. Meron pong pagbabago sa nasasakupan po niya bilang hari. Yan, siya po ay sumasambat, kumikilala po sa Diyos. So ang katotohanan, even yung po mga righteous people suffer. Nagsasuffer din po. Hindi po tayo exempted. Naisip natin, makadiyos ako ay involved sa gawain, ako ay regular na sumasamba sa Panginoon, tapat ako sa Kanya, nagkakaloob ako sa church. Walang panahon na hindi ko ibinigay ang aking sarili. Available talaga ako para kay Lord. Pero ganun pa man, hindi po tayo exempted sa mga problema ng buhay. Yan po yung reality.
So, nagkaroon po siya ng sakit dahil yung katawan po niya, katawang lupa po yan, na prone po sa pagkakasakit. Ganun lang po. Wala po siyang nagawang kasalanan po sa Diyos. Kaya mahirap din po mag-judge no? Kung minsan pag nakakita tayo ng mga taong naghihirap, nagsasuffer, may problema, parang paulit-ulit na lang yung problema, pwede rin naman pwede rin merong nakukomit na sin kasi po paraan ito ng Diyos para i-remind po tayo. But in this particular story, kay King Hezekiah, he was so faithful to God, pero dinapuan pa po siya ng sakit. So wala po siyang nagagawang anything against God para po makaranas ng ganito pong sakit. So even the righteous, nagkaroon din po siya ng severe illness, nahahanto nga po sa karamdaman. Wala po siyang personal sin, okay? And as a gesture of love for God, gesture na rin po ng pag-ibig ng Diyos kay King Hezekiah, na hari po ng Huda, inutusan po niya yung kanyang prophet na si Isaiah. Bihira pong mangyari yan, na i-inform ka ng Lord, mamamatay ka na. Parang blessing din yun no? Nasabihin sa iyo ni Lord na you are going to die and you will not recover. So, natanggap po nitong si Hezekiah yung mensahe po ng Panginoon. At dito po makikita po natin na maganda rin kung nasabi ng Panginoon, at least magkakaroon ka ng mga important decisions in your life. Halimbawa po, alam po ninyo kung kailan po kayo mamamatay, makakagawa na po tayo ng magagandang desisyon sa buhay. Tama po ba? Kuminsan kailangan pa talagang nasa critical po tayo na moment sa buhay natin, saka ka mag-iisip. O palagay na po natin, mga 3 days na lang, kukuhanin ka na ni Lord. Sabihin mo, wag naman sana. Parang takot tayo, no? Grabe. Yan po parang kinatatakutan natin talaga yung kamatayan, pero sila Paul, yung ganyan lang po testimony, excited po sila na humarap po sa Panginoon. So pinag-uusapan lang natin to for the sake nung sinasabi po nating reversal. So palagay na po natin, meron ka na lang ilang araw natitira. Palagay ko gagawa po tayo ng mga important decisions in our life na pwedeng hindi po natin siya ginagawa before. Kasi kala natin lahat ng araw, lahat ng panahon, may malaking margin ang buhay natin at hindi na mababago. Kaya kala natin forever young po tayo. Ako po, isa ako sa mga tao na ayoko pong i-admit talaga yung aking edad. Noong pong mga bata-bata pa po ako, lagi kong sinasabi 31 ako. Kaya minsan may nagbigay sa akin ng cake, talagang 31st ang greeting niya sa akin 31st birthday. Hindi ko alam kung sila icing ang nagpagawa ng cake. So yun po talaga nakalagay, 31st birthday. Pero alam po ninyo, nung si Icing, sabi ni Icing, Daddy, mahiya ka naman. Kasi 35 na ako, ibig sabihin, nung ipanganak ako, parang 4 years old, parang 4 years nga lang ako, na parang ganon. So sabi niya, baguhin mo naman. So binago ko po. Ang sabi ko, 40 plus. Ayan. Ngayon, pag tinatanong ako, ano nang edad niyo, Pastor? 40 plus. Parang hindi ko maamin na ako po ay tumatanda. Pero nung pong medyo na-high blood na ako, na-realize ko talagang ang hirap pong i-maintain yung kabataan, i-maintain yung pagiging artista, yung ganyan. Darating talaga yung moment na, alam mo yon, yung parang wala na kumukuha sa showbiz. Konting-konti na lang, mga commercial na lang ako. Sa commercial na lang talaga ako nakukuha po ngayon. Ayan. Commercial ng Biogesic. Baka sunod, Alaksa na to Pag hindi na po ako makatayo, Alaksa na po yan. Pagka gumawa po ng commercial ang efficacent, kasunod na po yan. Ganun lang naman po yan pa-upgrade ng pa-upgrade. Yan na po ang mga pabango ng tumatanda. Di ba? Pag napalapit po kayo, pati sa higaan, kumakapit no? Yung mga, mga amoy efficacent, yan, mga pain reliever, mga ganyan. Amoy na amoy po sa kwarto.
Ano ba nakatira dito? Puro mga bata pa? Malamang hulang-hula na po nila, matatanda na po yan. So, yan po ang reality. Oh. Hindi po natin kayang i-deny ang mga katotohanan po iyan. Prone po tayo sa mga problema ng buhay, even sa mga sakit, pagkalugi, yan, bankruptcy, ano pa ba yan, failure, marami pa pong iba. So reality po yan ng buhay. Even faithful servants of God, nakakaranas po niyan. Pero ito po, no, may mga twist-twist na po na mangyayari po diyan. Hindi lamang po dahil may reality, tatanggapin na lang po kaagad natin. Meron po tayong Diyos eh. Amen po ba? Ang Diyos po natin makapangyarihan. Kaya po dito, sa second, meron pong request. Tingnan po natin yung the request. 2 Kings chapter 20, verses 2 and 3. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Yan. Sabi po niya, lumapit po siya sa Panginoon. Umiyak po talaga siya. Humarap po siya sa pader. Ibig sabihin, napaka-serious ng kanya pong panalangin. Ayaw po niya na may makadistract po sa kanya. Sa harapan po ng pader po siya, umiyak talaga. Tumawag po sa Panginoon. Tapos naglita-litanya po siya. Sabi po niya, "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully." Lord, sabi niya, alalahanin mo naman, Lord, lumakad ako sa inyo na may katapatan. Ibinigay ko yung aking buong puso sa iyo. Sabi po niya doon, wholehearted ang kanyang devotion sa Panginoon, buong-buong puso. Yan. Kaya meron naman po siyang kay na lumapit po talaga sa Panginoon at ipaalala po ito. Alam po ninyo, ito pong prayer po na ito, parang kung titingnan po natin ang panalangin, parang hindi po siya gaanong spiritual. Parang hindi po siya spiritual na prayer. Parang kasing ang dating may justification, parang may pride na pinagkakautang mo si Lord, parang may utang sa iyo si Lord dahil naging faithful ako, Lord. Nagbigay ako sa church. Yan. In-honor kita bilang Diyos. Tapos ito lang ang mangyayari sa akin. Bata pa ako. Alam po ba ninyo, nung dumating yung karamdaman pa kay King Hezekiah, he was 36 years old. Ganon po siya kabata, nasa prime. Yan, nasa kasibulan po ng mga taon ng kanyang buhay. Tapos bigla na lang po siyang nakatakda na mamatay. 36 years old. Napakayang po niya, no? Nasa peak pa ng lahat ng pangarap po sa buhay. Pero ito po, no, kaya siya po ay lumapit po sa Panginoon. Sabi po niya, "Panginoon, alalahanin mo naman yung katapatan na ginawa ko. Ako ay naglingkod sa iyo, binigay ko aking sarili. Ang devotion ko sa iyo, hindi naman half-hearted eh. Wholehearted, buong-buong puso, ibinigay ko sa iyo." O, sabi po natin, mga kapatid, parang hindi siya gaanong biblical at parang hindi po siya gaanong spiritual. Pero that time, in the Old Covenant, pwede pong gawin po natin ito. Kasi ang God sa Old Covenant, mapapansin po natin, transactional si Lord eh. Hindi niyo po ba napansin yan? Pag binasa po ninyo ang Old Testament, sabi ni Lord, gawin niyo ang mga bagay na ito, pagpapalain ko kayo. Ibigay ninyo ang mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit para sa inyo. Transactional po eh, si Lord, doon po sa Old Covenant. Kaya pwede mong sabihin, pwede ka makipag-usap kay Lord, "Lord, lumakad ako sa katwiran mo. Ayan, alalahanin mo naman ako." So ito po yung request po niya, alalahanin. In other words, humihingi siya ng favor kay Lord na, "Lord, alam ko, it is your will." Pero parang paglabag, will ni God, pero parang hindi niya matanggap yung kalooban ni Lord. Kaya nga humihingi po siya na i-twist ni Lord eh. Yung i-reverse ni Lord, yung katakdaan ng kanya pong kamatayan. Yung po yung kanya pong request. O, sabi natin,
pwede ka makipag-usap kay Lord sa ganung paraan kasi nasa Old Covenant. Pero kasi tayo ngayon, nasa New Covenant tayo na ano po ba ang magandang blessing? Nasa New Covenant, nasa Old Covenant. Mas blessed po tayo ngayon kasi kumisan kahit nga hindi tayo faithful Pero naranasan po natin yung mercy ng God. Naranasan po natin yung love of God. Minamahal po tayo ng Panginoon despite ng lahat ng bagay na pagkukulang na ginagawa po natin. Nasa New Covenant po tayo sa panahon ng Panginoong Jesus na kung saan yung grace po niya ay so much available for us. So, balikan po natin siya. So, ito po yung kanya pong contention po. Kung tatawagin po natin contention kay Lord. Paghingi po niya talaga ng pabor ng Panginoon para po siya ay pagalingin. Ito po yung kanya pong prayer request. Okay? Mababasa po natin actually sa Isaiah 38, 10 to 18 to 19. Ganito po yung mababasa natin. Lulundag po tayo ng Isaiah kasi kinote po ulit siya ni Isaiah sa kanya pong aklat. Sabi po Isaiah 38:10 tapos 18 and 19, I thought I would live a full life, but now in the middle of my life, the time has come for me to die. The dead cannot praise you. People in Sheol cannot sing praises to you. Those who have died and gone below are not trusting in your faithfulness. People who are alive, people like me, are the ones who will praise you. So sabi niya, Panginoon, hindi lang iyon ang kaya kong ibigay sa iyo. Pupurihin kita buong buhay ko. Hindi ka kayang purihin ng mga patay. Ako, nakatakda ng mamatay, sabi niya, I thought I would live a full life, pero heto ngayon, in the middle of my life, mamamatay ako. Pero sabi niya, hindi ka mapupurihan, hindi ka mapaglilingkuran ng patay. Kaya ito po yung kanya pong request, ito po yung appeal niya for healing, based po sa kanya pong, sabi nga po natin, faithfulness sa God na sinasabi po niya. Okay. Dito po sa appeal niya po na ito, hindi niya pino-force ang God. Nagawin talaga ni Lord yung bagay po na yan on the basis of His faithfulness. Hindi po dahil talaga do sa basis ng kanya pong faithfulness, kundi alam po ninyo yung principle ng faithfulness ni God sa kanya. Gusto po niya maranasan yung pong katapatan din ng Panginoon dahil po sa kanya pong mga ginawa. Ang number 3 po natin, of course, ito po yung prayer request. Ang number 3, the response. Verses 4 to 6. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him, go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for the sake and for the sake of my servant David. Alam po ninyo, hindi po nasasayang yung faithfulness. Kasi ang God, although binanggit po niya, remember how I walk with you, yung faithfulness, pero ang God sumagot pa rin according doon po sa faithfulness po niya. Okay? Kinonsider pa din po ng Panginoon yung kanya pong faithfulness at dito nagbago yung response ng ating Panginoon. Alam po ninyo, when you are faithful, hindi po nasasayang po yan. Meron po ako naalalang kwento, meron pong ipinatawag na 2 tauhan ang hari. Tapos, kinausap po niya na ito po ay pasusweldohin po niya sa tamang sweldo na dapat po nilang tanggapin.
Ang trabaho po nila, sasalok po sila, yung dalawang tao, sasalok po sila ng tubig sa balon. Alam natin yung balon, no? 'Di ba? Yung nakakita na po kayo ng balon. Ayan. Yung lobo. Hindi. Yung balon iniigiba ng tubig. So may timba yan, tapos pinipihit, hanggang sa eventually umangat yung timba na may tubig. Yan. So yun lang po ang trabaho nila. Tapos yung tubig ilalagay po nila sa basket. Ano po ang picture ng basket? Ano itsura ng basket? Makakadala po ba yan ng tubig? So pumayag naman po yung dalawa kasi may sweldo naman po yan. Tapos yan, magtatanghali na, naglalagay po sila ng tubig sa basket, pero yung isa po umangal. Sabi niya parang, this is nonsense. Sabi niya, parang walang kabuluhan itong ginagawa natin. Parang para tayong may tama sa isip na umiigib tayo ng tubig, tapos ay ilalagay lang natin sa basket. Ano yung basket? Siyempre, butas-butas naman yon. So wala lang din yung tubig. Yan, tumatapon lang din. So sabi nung isa, hindi ako magtatyaga sa kalokohan yan. Kaya sabi nung isa, napaka-fair ng hari, napasweldohin tayo, pinasusweldo naman tayo ng hari. Hindi naman tayo niloko, napaka-fair niya, so nasa iyo. Yung isa umalis. Tapos yung isa po, maghapon, pinagtyagaan po niya. Hanggang napansin po niya na yung balon ay natutuyo na, nawawala na po ng tubig. Kasasalok po niya para ilagay po sa basket na butas na hindi naman nasasalo yung tubig. Hanggang nung malapit na pong matuyo yung balon, meron po siyang nakita na singsing na kumikinang. Yan, may diamond yung singsing. Nasili po niya sa ilalim nung matatapos na po at matutuyo na po yung balon. At naaral po niya, kaya pala yung hari, pinasasalok yung tubig at ipinalalagay sa basket. At least yung tubig ay lulusot, pero kung masalok nila ng mas maaga yung singsing, matitira doon sa basket at makikita nila. At kung maiwan naman sa balon na katulad na nangyari, makikita pa rin nila na naiwan at nahanto sa balon. So, ang concern ng hari ay mawala lang yung tubig at mahanap talaga yung kanyang singsing na nalaglag doon po sa balon. Tapos, yun po ang aral doon, mga kapatid. Yung faithfulness na gawin po natin, even hindi po natin naiintindihan ang ilang mga bagay, it matters, mga kapatid. Faithfulness matters. Sabihin nga po natin, faithfulness matters. Ang ating katapatan na ginagawa. Balikan po natin si Hezekiah. So, ang Panginoon, makikita po natin, immediately sumagot ang Lord because of His faithfulness to Him. Dahil po, faithful si Hezekiah sa Lord, ang tulin, napaka-immediate ng response ng atin pong Panginoon. Binigyan po niya ng instruction si Prophet Isaiah, balikan mo, sabihin mo, in 3 days, akyat siya sa temple. Akyat siya sa temple at siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Okay? At hindi lamang po yan, mga kapatid, hindi lang basta binanggit na siya po ay gagaling, kundi sinabi mismo ni Lord, ilang taon pa ang extension ng kanyang buhay. Ilang taon po? 15 more years ang idadagdag sa kanya. So, balikan po natin. Kung alam po natin na 15 years, malamang may urgency pa rin. Hindi po masyado mahaba ang 15 years, but long enough para gumawa ng mga importanteng desisyon sa buhay. Para itama yung mga bagay na dapat itama, or kaya po ituloy yung mga bagay na ginagawa po nating mabuti na dapat pong gawin. In the case of Hezekiah, itutuloy po niya na magmi-minister sa tao, maging good influence sa nasasakupan po niya sa Huda. So yun po ang napakagandang reward po sa kanya, mga kapatid. And
Of course, the response and then the restoration. Ang restoration, 2 Kings chapter 20, verse 7, then Isaiah said, prepare a poultice of figs. They did so and applied it to the boil and he, sabihin nga po natin, recovered. Yan. Ito po, na naka-recover siya. Kung humihingi ka sa Lord, pwede namang si Lord minsan may ginagawa pa rin po talaga siya na mga kaparaanan para po practical na mga paraan para ma-realize po natin na ginagamit ng Panginoon ang mga bagay-bagay na Kanya pong nilikha para makareceive po tayo ng healing. Pwede naman pong one click, galing ka na, wala ka ng karamdaman, mabubuhay ka ng 15 taon. Pero hindi po yan mga kapatid. Hindi po yan ang nangyari. Sabi, kumuha ka ng mga dahon ng olibo, katasin mo ito, tapos yung katas niyan ay ipahe doon sa mga boils at ito po ang naging dahilan para po gumaling. Ano pong lesson dito mga kapatid? Doon po sa remedy, doon po sa recovery, doon sa ginamit po ng Panginoon sa Kanya. Dito po makikita po natin, gumagamit po si Lord ng mga gamot para po tayo ay pagalingin. Gumagamit po ng mga tao para po tayo ay pagalingin, ng mga doktor. Ang problema ko minsan, pagka nakahanap tayo ng magagaling na doktor, ang atin pong pasasalamat na handon po talaga sa mga doktor nawawala po sa Panginoon. Meron po tayong ininom na gamot, sabihin natin napaka-effective ng gamot na to, nawala na po yung ating focus na ang Panginoon gumawa sa atin ng miracle. Tayo mismo, si Lord mismo ang nagpagaling po sa atin. Dito po makikita po natin halamang gamot na itinapal. So ito po yung naging paraan para po siya ay makarecover at para po siya ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at pangunguna sa bayang ipinagkatiwala ng Panginoon. So ito po yung sinasabi po nating isa sa mga great reversal na makikita po natin sa Bible. Ito na po nakatadhana na po yan, kalooban na po ng Panginoon. Alam po niyo sa Bible, pag sinabi pong, thus saith the Lord, ito ang sinabi ng Panginoon. That is final kasi thus saith the Lord, napaka-importanting praise po yan. Pagka po ang may dala po niyan ay propeta, sinabi sa akin ng Panginoon, mamamatay ka na, ihanda mo na ang iyong tahanan. This is God's will for you. Pero, ito pong si Hezekiah, humahanap po talaga siya ng pagtugon ng Panginoon para i-reverse yung nakatakda na ito. At si Lord po pala, makikita po natin yan, si Lord kahit po sa ganyang bahagi, kahit kalooban na niya, dahil sa pagsusumamo ng kanyang anak, dahil po sa kanyang mercy, kaya po niyang i-reverse yung nasabi na po niya. Amen po ba doon mga kapatid? Napaka-linaw naman po nito. So sa atin po mga buhay po ngayon, hindi lang po sakit. Marami po mga bagay na pwedeng hingin po natin sa Lord. Lord, pwede ba i-reverse po ninyo itong bagay na to? Yung po mga pwedeng merong sirang family, pwede po nating ilapit po yan sa Lord. Lord, pwede ba parang ito na magiging buhay namin pero ayoko nito. Pwede bang i-reverse po ninyo, Panginoon, ang aking destiny para sa aking family, para sa aking mga anak? Kuminsan, pwede rin kahit sa ating business. Lord, alam po ninyo na ito po ang pinagkukunan namin. Marami pong umaasa po dito. Lord, pwede ba i-reverse po ninyo? I-prosper po ninyo, Panginoon, lahat ng aking balak, lahat ng aking plano. Anything, pwede po nating ilapit sa Panginoon. At hingin po natin, Lord, nakita ko, meron kayong complete power, na handyan po ang inyong unfailing love para po i-reverse yung situation sa buhay ko. Meron po bang mga ganon mga kapatid? Pwedeng hindi lahat nabanggit ko.
Pero baka may hinihingi po kayo na great reversal sa inyong buhay. Kung kayo po yun mga kapatid, pwede po kayong tumayo. Tayo po ay magpe-pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa sandaling ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan that is working in us. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Kagaya po ni Hezekiah, hindi lang po niya kayo, Panginoon, nakita that you are God of rules, but you are God of relationships. Ino-honor niyo po, Panginoon, yung kalapitan po namin, Panginoon, sa inyo. Yung faithfulness po namin, Panginoon, sa inyo. Kaya po, sandali pong ito, nagsusumamo po kami, nagpe-pray po kami, Panginoon, para po sa aming mga kapatid. Yung may mga kwento ng kanilang buhay na parang hindi po nila gusto, pwedeng maglilid po sa kanila sa hindi magandang buhay. Panginoon, nagpe-pray po kami. Bigyan niyo po ang bawat isa ng magandang destiny. Yung dakilang plano po ninyo, Panginoon, maranasan po ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, napaka-quotable ng Jeremiah 29:11. Alam po ninyo, Panginoon, ang aming buhay. Alam po ninyo ang mga plano po, Panginoon, na dapat po ninyong gawin sa amin. Not to harm us, but to prosper us, O God, to give us hope and to give us a future, Panginoon. Lord, nagpe-pray po kami sa bawat isa. Mangyari po ang dakilang plano po ninyo, Panginoon, para po sa amin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.